Umuho tayo magkaroon ng ibang Diyos sa harap ko, sabi ni Lord. Okay, you shall have no other gods but me. Okay, number 1. So, ang sinasabi mo dyan, iisa lang ang tunay na Diyos. Siya ang Diyos ho na pinakilala sa atin sa Biblia. Siya ang Diyos ni Abraham, Isaac, at ni Jacob. Okay, pangalawa, huwag ho gagawa para sa iyo o sa iyong sarili ng anumang inukit na imahen upang luhuran o sambahin. Okay, ibig sabihin ho nun, purihin natin ang tunay na Diyos. Yes. Pero, gawin ho ito natin, okay, hindi ayon dun sa kagustuhan natin, hindi ho ito ayon dun sa tradisyon natin, hindi ho ito ayon dun sa imaginasyon natin, pero pupurihin natin ang Panginoon ayon dun sa inutos niya sa kanyang salita. Amen. And He hates idolatry. Okay, so, nandun na ho, malinaw ho yun, na hindi ho tayo gagawa ng kahit na anong carved image. Okay? Kahit na magandang intention natin na i-represent ang Panginoon. Hindi, kasi bakit? Ang Panginoon ang nag-create ng lahat sa buong universe. Anything na subukan natin i-create at ihambing sa Kanya, insulto ho sa Kanya yun. Okay? Pangatlo, huwag natin gagamitin ang pangalan ng Panginoon na parang walang kabuluhan. Okay? Yung pang-everyday na salita natin. Okay? Hindi dapat natin basta-basta gagamitin ang pangalan ng Panginoon dahil banal yun. Okay? Yun ang kanyang pangalan. Marangal po yun. We should revere the name of the Lord. So, ika-4, ito yung sapat. Okay? Still you and the Lord. Kailangan po natin lahat ng sapat. Okay? Tayo ay nilikha ng Diyos para magtrabaho ng 6 na araw at magpahinga kahit isa. Okay? Yung mga iba, may blessing, 2 day off. So, blessing na po yun. Pero kahit na isang araw tayo ay magpapahinga at hindi na ako magpapahinga. Okay, gagamitin natin yung araw na yon para i-deklara ang kabutihan ng Panginoon sa pamamagitan ng worship. Okay? We worship, pagsamba dito ngayong araw. Yung natitira naman na 6 na utos ay tungkol ho ito sa iyo at yung relasyon nyo sa ibang tao. Okay? Doon makikita from the 5th hanggang sa dulo. Okay, yung pang-5 ay parangalan mo, bigyan mo ng honor ang iyong ama at ina. Okay? Personal note lang ho, si aking misis po, si Sister Jane, nasa US po siya, halos 1 buwan na. Kasi inalagaan niya yung aming mahal na ina na 87 years old na. Okay? Kakagaling ko rin din doon sa US para samahan ang aming nanay. Okay? At nakita ko doon, nung nandun ako, sa asawa ko, yung actual at practical na pagpapatupad nitong commandment na ito. Honor your father and your mother. Kahit pagod siya, kahit kulang sa tulog, kasama ng hulo yung lungkot, tuloy pa rin niya kung inaalagaan ang nanay namin. Praise God, mabuti na ako ang kalagayan ni Mami. Binibigyan pa rin niya ng karagdagan lakas si Mrs. ko, si Jake. And I don't know kung may video tayo, palagay ko nanonood po siya. Hello, Jake, Ma'am. Ang ika-6 na commandment, huwag pumatay. Okay? Maaaring naisip natin na, okay, itong commandment na ito, nasusunod ko. Okay? Maaaring hindi pa kayo nakapatay ng sino man. Dahil wala kayong pagkakataon. Okay? Pero pinakita ho sa atin ni Jesus
yung ugat ng utos na ito. Okay, sinabi ho ni Jesus sa ating puso, pag puno na ho ito ng pagkapuot sa ibang tao, eh tayo ay may kasalanan na din. We are also guilty of murder. So, ngayon, dumating na ho tayo sa ikapitong utos na ito yung pangatlong utos na nagtatalakay sa relasyon natin sa kapwa nating tao. And that is, you shall not commit adultery. Okay? 400 years ago, okay, halos 400, ito yung taong 1631. Yung edition po ng King James Bible, nung print nung year na yun, nagkaroon ng isang mali sa pagkaka-print. Sabi ng iba, maliit na bagay lang naman yon kasi may isang salita na hindi na isama doon sa pag-print. Okay? Naiwan ho yung salitang not doon sa commandment na. You shall commit. Oo, nawala yun. Okay? Kaya yung pagbasa, you shall commit adultery. Saan kaya yun? So, naging resulta, yung edition na yon, ang tawag ko sa edition na yon, the Wicked Bible. Okay? The Wicked Bible. Pero sa kalagayan ho ng moralidad natin ngayon sa panahon na ito, tila mas gusto ng maraming tao yung Wicked Edition ng Bible. Okay. Tila tayo ay nabubuhay sa isang panahon kung saan yung utos ng Diyos, okay, ay higit hindi na nila papansin. Hindi na sineseryoso, okay, itong commandment ni Lord. Nakikita mo yan sa entertainment. Ginagamit mo yan ng mga komedyante. Ang subject nila yung sex sa kanilang patawa. Kaya ginagawa ko ng mga pelikula or television yung sexual na immoralidad na parang pangkaraniwang nangyayari lang. Okay. Bihira makita sa TV yung mag-asawang makadiyos ang relasyon. Parang laging pinapalabas na lang sa sinehan yung mga conflict nasa labas ng relasyon ng kasal. So, linawin ko lang ho sa atin, ang utos na ito, hindi niya pinagbabawal ang pagtatalik. Okay? Ang ginagawa ho nitong commandment na ito ay pinoprotektahan niya actually yung pakikipagtalik dahil alam ng Diyos na walang word na safe sex kung ito ay sa labas ng kasal. Okay? Hindi pwede magkaroon ng safe sex kung ang partner mo hindi yung Mr. or yung Mrs. mo. Okay? Ang sex po, dinesign mo yan ni Lord para sa mga tao. Okay? Nang ginawa niya ang tao, ginawa niya siyang lalaki at babae. Diba? So, nangangaluhulog ang nilikha ho ni Lord ang mga lalaki at babae bilang mga sexual na nilalang. Okay? Walang marumi or walang makasalanan tungkol sa pakikipagtalik. Okay? Kasi design ho yan ni Lord eh. Pero sa pagitan ho ng mag-asawa. Okay? Ngunit ang malinaw ho na hindi natutuwa ang Diyos ay kapag ang mga tao inabuso yung regalo ng sex sa labas ng relasyon ng mag-asawa. Kaya na lang po, sabi ng Diyos, you shall not commit adultery. Para mas higit pa ho natin ma-absorb itong sinasabi ho ni Lord. Buksan ho natin yung ating mga Bibles sa 2 Samuel chapter 11. 2 Samuel chapter 11. Basahin ko po dyan yung verses 1 to 15. And
Nandiyan ako lahat? Okay? 2 Samuel chapter 11, verse 1. In the spring of the year, when kings normally go out to war, David sent Joab and the Israelite army to fight the Ammonites. They destroyed the Ammonite army and laid siege to the city of Rabbah. However, David stayed behind in Jerusalem.